Mainit na balita ngayong tanghali. Presidential Anti-Organized Crime Commission kinumpirmang nakalabas na ng Pilipinas si Alice Go. Bureau of Immigration sinabing iligal na nakalabas ng bansa si Go. Department of Health nilinaw na hindi kailangan ang quarantine at pagsusuot ng face mask kasunod ng bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ilang mga bansa mariing kinondena ang pinakabagong harassment ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa May Sabina Shoal. Volcanic smog na nararanasan sa probinsya ng Batangas na bawasan na. Klase sa ilang mga paaralan suspindido pa rin ngayong araw. At public school teachers makatatanggap ng 7,000 pesos medical allowance simula sa susunod na taon ayon sa Department of Education. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 20, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangan ng quarantine facilities, travel restrictions o magsuot ng face mask ang publiko matapos kumpirmahin ang bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas nitong Lunes, August 19. Narito ang report ni Jed Neresina. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang isang bagong kaso ng Mpox sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization o WHO ng Global Public Health Emergency dahil sa nasabing sakit. Ayon sa DOH, maaaring makuha ang Mpox sa pamamagitan ng close at intimate contact sa infected na tao. Ngunit nilinaw ni Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi na kinakailangan ng quarantine facility para rito. Hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So, ang i-advise ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang makonfine sa iba't iba nating ospital for reverse isolation. Hindi lang isolation, wala ring close and intimate contact sa ibang tao. Binigyang diin pa ni Secretary Herbosa na hindi na rin kailangan gumamit ng face mask kontra sa Mpox virus. Bukod dito, aniya maaaring mahawa o maipasa ang Mpox sa paggamit ng mga bagay na pag-aari ng isang infected individual o paghawak mismo sa taong may taglay na virus. Ngunit maaari itong mawala sa paghuhugas ng kamay, kaya binigyang importansya ngayon ng DOH ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating katawan. Kailangan actually hand washing ang mas importante. Kung nakahawak kayo ng tao or gamit ng taong may Mpox, so hand washing will kill the bacteria. Basta hindi close contact, keep your distance. Paglilinaw pa ni Health Secretary Herbosa, hindi na rin kailangan ng travel restrictions matapos maitala ang bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas nitong Lunes, August 19. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ngayon ng Dr. Solon na si House Deputy Majority Leader Janet Garin ang pagpapaigting ng testing centers kontra Mpox. Ito ay matapos maiulat ang pinakabagong kaso ng nakahahawang sakit sa bansa mula nang ideklara ng World Health Organization na ang Mpox ay isa ng global health emergency. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung detalye nitong panukala ni Representative Garin ukol sa Mpox? Agresibong surveillance. Ito ang dapat na ipatupad ng health authorities matapos maiulat ang unang kaso ng nakahawang Mpox sa bansa. Ayon kay dating Health Secretary, House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin, dapat ding i-activate na ng Department of Health ang testing centers kontra sa sakit. Ipinag-utos na ni Health Secretary Ted Herbosa ang pagpapaigting ng testing centers kabilang na nga sa lalawigan ng Cebu para sa early detection at prevention control ng communicable disease. Batay naman sa Dr. Solon, dapat maging available din sa vulnerable sector ang antivirals laban sa Mpox. Sa kasalukuyan anya, mahal pa ang gamot.
Dagdag pa nito, dapat mawala ang issue ng stigma at discrimination kaugnay ng sakit upang maiwasan ang lubhapang pagkalat ng MPAX sa bansa. Nakahawa ang sakit sa pamagitan ng intimate at close contact at hindi ito airborne. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Posibleng magdeklara na ang Department of Health ng dengue outbreak sa bansa. Ayon sa tala ng DOH, umabot na sa halos 140,000 dengue cases ang naitala simula pa noong January 1 hanggang August 3 ngayong taon. 33% na mas mataas sa mga naitalang kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Ormoc City, Iloilo at Capiz dahil sa pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue sa mga nasabing lugar. Magdi-declare din ako ng dengue outbreak. Kasi based on my conversation with our Epidemiology Bureau Director, outbreak levels na ang ating dengue. Nanawagan sa Department of Finance ang nasa 70 grupo ng medical professionals na kansilahin ang nakatakdang paglipat ng second tranche ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury na nakatakda sa Miyerkules, August 21. Gamitin na lang sana ito upang lawakan ang sakop ng PhilHealth packages. Narito ang report ni Dante Amento. Sumulat kay Finance Secretary Ralph Recto ang nasa 71 medical group sa bansa. Hiniling nila sa kalihim na kansilahin ang paglipat ng 10 bilyong pisong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth papunta sa National Treasury. Nakatakdaan nila ang nasabing paglipat ng second tranche ng pondo sa August 21, araw ng Miyerkules. Ang unang tranche ay inilipat na noong May 10 nitong taon na 20 billion pesos. Dapat anila maging sensitibo sa opinyon ng publiko ang Finance Department at maging maingat sa paglipat ng pondo lalo na may utos ng Supreme Court na magkomentaryo ang gagawaran sa petisyong layon na harangin ang paglipat ng kabuuang 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Ayon sa mga grupo ng medical professionals na kinabibilangan ng Philippine Medical Association, Philippine Nurses Association, Philippine Pediatric Society at maraming iba pa, sa halip na ilipat o i-divert ang pondo ay protektahan ang pondo ng ahensya at palawakin ang scope o coverage ng benepisyo ng PhilHealth. PhilHealth funds need to be protected given the ever-increasing cost of healthcare. Paliwanag ng mga ito, ang paglipat ng pondo ay apektado ang lahat ng Pilipino, lalo na ang mga mahihirap na umaasa lamang sa tulong mula sa gobyerno. Nasa 44% ng health expenses o ginastos para sa pagpapagamot ay galing mismo sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. It is unjust to claim that PhilHealth has excess funds, and even more unjust to take funds for other purposes, when the unmet need for healthcare is enormous. We are daily witnesses to patients who are unable to get the care they desperately need due to inefficiencies within our social health insurance system. Batayan nila sa nakuha nilang impormasyon, ang timeline ng paglipat ng pondo ay magkakaroon muli sa Oktubre ng 30 billion pesos at ang huling tranche ay sa Nobyembre na nagkakahalaga naman ng 29.9 billion pesos. Sa isang pahayag ng Department of Finance, tiniyak nitong hindi naman gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro. Ang ililipat na pondo ay mula umano sa sobra at hindi nagagamit na subsidiya ng pamahalaan at walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap ng PhilHealth members. Dagdag pa ng Finance Department, ang isyu ng paglipat ng pondo ng PhilHealth ay nasa pagpapasya na ng Korte Suprema. Sinabi naman Health Secretary Ted Herbosa na chairman ng PhilHealth na aprobado ng board ang paglilipat ng pondo at walang tumutol dito. Wala rin daw silang ginalaw na pera o kontribusyon ng miyembro ng ahensya, gayon din ang pondo para sa benepisyo ng mga ito. Ang masasabi ko lang sa PhilHealth, wala kaming ginalaw na members money, pera ng subsidy ng gobyerno na hindi nagagamit ng PhilHealth. Yun yung subsidy ng gobyerno for the poor, the senior citizen, and the PWD. Kulang na, laging overestimate. So yung hindi mo nagamit, siyempre kukunin ng gobyerno. Ganun lahat ng ahensya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaasahang bubusisiin sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang paggamit ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kabilang na rito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking halaga ng hindi nagagamit na pondo. Mula sa Senado, alamin natin ang update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay sa PhilHealth funds? Ang PhilHealth ay para sa health. Ito ang binigyan din ni Chairperson ng Committee on Health and Demography, Senator Christopher Lawrence Bongo sa kanyang pangunang talumpati sa pagbubukas ng pagdinig ng Senado kaugnay sa paggamit ng pondo ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag ni Senador Bongo, ang pondong nakaraang pangkalusugan o nakalaan para sa pangkalusugan ay dapat gamitin sa kalusugan. Dapat anya ay tumaas ang case rate, palawigin ang mga programa, suspindihin ang pagtaas ng premium contribution. So nawagan din ang senador na itigil ang bilyong-bilyong pisong fund transfer mula sa PhilHealth at sa halip ay gamitin ang pondo para sa benepisyo ng kalusugan ng mga mahihirap. Samantala, kinuwestiyon ni Senador Rafi Tulfo ang proseso ng PhilHealth kaugnay sa pagbabayad ng billing, partikular na sa mga doktor. Ilang anyang bill claims ang nade-deny o hindi na-aprobahan at hindi nababayaran ang mga doktor. Ayon sa PhilHealth, gumagamit sila ng mga third-party health information technology provider na tumatanggap ng claims mula sa mga health facility. Ito ay upang masala ang mga claims at madaling mabasa pagpasok sa system ng PhilHealth. Ngunit ayon kay Senador Tulfo, dapat ay isa lang ang gumagawa nito at hindi maraming accredited third-party service provider. Gayaan niya sa proseso sa California, sa Estados Unidos na kayang magproseso ng hanggang 100,000 claims kada araw kumpara sa Pilipinas na nasa 20,000 lang ang pinoproseso. Inatasan ni Senador Tulfo na baguhin ang sistema upang maresolba ang mga nade-deny at natitenga na bill claims ng mga doktor at health facilities. Nangako naman ang PhilHealth na pag-aaralan ito simula ngayong araw. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinalawak na ng pamahalaan ang benepisyong pangmedikal ng mga public school teacher simula sa susunod na taon. Sa ilalim ng Executive Order No. 64 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magbibigay ang gobyerno ng taunang medical allowance na hanggang 7,000 pesos sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan. Ito ay 1,300% increase mula sa 500 pesos medical allowance na ibinigay noong 2020 na pangunahing inilaan upang masakop ang gastos sa diagnostic test na nakasaad sa Department Order No. 28. Ang 7,000 pesos medical allowance ay inilaan upang ma-subsidize ang halaga ng Health Maintenance Organization o HMO type benefits. Hindi pa ikinokonsidera ng Department of Foreign Affairs ang pagdedeklara ng Crisis Alert Level 4 o sapilitang paglilikas sa Lebanon sa gitna ng gulo sa pagitan ng Israel Defense Forces at Hezbollah. Tinayak naman ng Department of Migrant Workers na may nakahandang tulong sa mga overseas Filipino worker na uuwi galing Lebanon. Narito ang report ni Nel Maribohok. Isang bahagi ng Lebanon o sa border lamang nagkakaroong gulo sa pagitan ng Israel Defense Force o IDF at ang grupong Hezbollah. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, hindi pa naman umaabot sa sitwasyon na wala ng peace and order sa Lebanon. Kaya sa kasalukuyan nasa voluntary repatriation pa lamang o Alert Level 3 ang ipinatutupad sa naturang bansa. Alert Level 4, kapag pag total breakdown ng peace and order, in other words, yung bansa, yung lugar pala, ay hindi na pwedeng manirahan doon. Kunyari, Gaza, is an example, no? Meron din tayong alert level 4 sa certain parts of Myanmar, hawak ng mga rebel troops, or Afghanistan, for example. So, Sudan, hindi pa tayo umaabot doon sa Lebanon dahil karamihan ng Lebanon mayroon pang operations, may ordinary activities. Aabot sa 11,000 ang naninirahan at nagtatrabahong Pilipino sa Lebanon. Ayon sa DFA, sakaling sumiklab ang malaking gulo sa riyon, nakahanda naman ang plano para sa paglilikas ng mga Pilipino. Ginawa na natin ito 2006.
palabas. Hindi na through airport, hindi na through commercial flights, dadaanan through ships na algila tayo ng barko. We assure you, hindi lang Beirut, lahat ng embassies natin, lalo sa mga lugar na high spot, meron silang contingency plan na kasama nila ang local governments, mga NGOs. Pinapayuhan ng DFA ang mga Pilipino sa Lebanon na sumailalim na sa voluntaryong paglikas na inaalok ng pamahalaan habang hindi pa lumalala ang sitwasyon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, walang Pilipino na nasa border towns kung saan nagbabakbakan ng IDF at Hezbollah, maliban na lamang sa southern Lebanon cities. However, there are southern Lebanon cities, right? And about less than 100 Filipinos sa talaan namin listed to be there. And we are monitoring their situation. We're talking to Filipino communities on the ground. We're bringing them to safe shelter. And speaking of shelter, we have a shelter ready. Tiniyak rin ng DMW ang iba't ibang assistance sa mga OFW na uuwi galing Lebanon o sa iba pang war-like areas. Joint forces kami. Sabi pa nga ni Pangulo, repasuhin yung financial assistance rates. So from 50,000, ginawa na nating 75,000 from DMW, 75,000 from OWA. So that's 150,000 financial assistance upon return. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May trabahong naghihintay sa mga overseas Filipino worker na uuwi galing Lebanon. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na may mga programa ang pamahalaan para sa mga manggagawang Pinoy mula sa conflict areas. Ayon kay Secretary Kakdak, mayroong post-repatriation assistant ang Department of Labor and Employment, gayon din ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Maaari rin nilang tulungan ang mga ito na maghanap ng trabaho sa iba pang mga bansa. Nagkasundo ang pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos na payagan ang pag-transit sa Pilipinas ng limitadong bilang ng Afghan nationals. Ito ay habang isinasa ilalim sa proseso ang kanilang application para sa Special Immigrant Visa at Resettlement sa Amerika. Nangako naman ang pamahalaan ng US na kanilang susuportahan ang pangunahing pangangailangan ng mga magta-transit ng Afghans hanggang sa makumpleto ang kanilang visa processing. Kabilang narito ang kanilang pagkain, tirahan, medical needs, security at transportation. Ang mga naturang Afghan ay tumakas sa kanilang bansa, bunsod ng kaguluhan at mga patayan matapos na muling kubkubi ng mga Taliban ang Afghanistan at muling mapasakamay ng mga ito ang kontrol sa buong bansa noong 2021. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng LTO vehicle na nahuli kahapon na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa LTO, posibleng maparusahan ng administratibo ang driver dahil sa kanyang paglabag. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, anong parusa yung posibleng ipataw ng LTO dito sa kanilang driver na nahuling dumaan sa busway? Pwede ngang mapatawan ng administratibo yung driver na ito ng Land Transportation Office o LTO na illegal na dumaan sa EDSA busway. Sa pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sinabi nito na nadismaya siya sa nangyari. Pinagpapaliwanag na ngayon ang personnel ng LTO kung bakit hindi siya dapat mapatawan ng parusa. Inatasan na rin ang lahat ng head ng LTO offices na paalalahanan ang kanilang mga nasasakupan sa tamang paggamit ng EDSA busway at dapat maging halimbawa sa tamang pagsunod sa mga batas trapiko. Kahapon ng umaga, August 19, nang mahuli itong empleyado na ito ng LTO sa bahagi ng Santolan sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Dala nito ang opisyal na sasakyan ng LTO na meron pang logo ng ahensya. Dumaan ito sa EDSA busway kaya hinuli ng mga personnel ng SAIC. Ang idinahilan ng driver na empleyado ng LTO ay meron pa siyang susunduin at hindi sila aabot umano sa meeting dahil sa traffic
kaya sa EDSA busway siya dumaan. Paalala ng mga otoridad sa publiko, ang EDSA busway ay eksklusibong linya lamang para sa mga bus, emergency vehicle at government vehicle na tinukoy ng Department of Transportation. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nakaranas ng haze ang Metro Manila kahapon, August 19. Pero nilinaw ng PHIVOLCS at Presidential Communications Office na hindi ito dulot ng aktibidad mula sa Bulkang Taal, kundi dahil sa mga atmospheric condition at local pollutants mula sa mga sasakyan sa lungsod. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, ilan sa mga lugar na kinakitaan ng unhealthy level na air quality ay ang mga lungsod ng Caloocan, Parañaque, Pateros at Makati. Kahapon, August 19, naranasan ang makapal na usok mula sa Taal Volcano sa ilang bayan sa Cavite, Laguna at Batangas. Kaya naman pinapayuhan ng PHIVOLCS sa mga apektadong komunidad na mag-ingat sa VOG o volcanic smog na kumakalat mula sa Bulkang Taal na ngayon ay nasa alert level 1 na. Mahigpit na ipinagbabawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpapalipad ng mga eroplano at iba pang sasakyang panghipapawid malapit sa Bulkang Taal. Sa inilabas na Notice to Airmen o NOTAM ng CAAP, dapat munang iwasan ang pagdaan sa naturang lugar dahil sa posibilidad na may biglaan at mapanganib na steam o gas-driven na pagsabog. Ang advisory ay epektibo kahapon ng alas 8:48 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ngayong araw, August 20. Nabawasan na ngayon ang nararanasang volcanic smog sa probinsya ng Batangas, di gaya kahapon na nabalot ng makapal na fog ang halos buong probinsya at mga karatig na lugar. Samantala, namigay naman ng bitamina at face mask ang Barangay Health Center sa Laurel para sa mga residente doon na may hika. Mula sa Talisay, Batangas, makibalita tayo kay Lynette Bahe, live. Lynette, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Talisay, Batangas? Magandang tanghali, Ella. Sa kasalukuyan, mainit at maalinsangan ng panahon at kung mapapansin, malinaw na ng kaunti ang paligid sa ilang lugar sa Batangas na apektado ng smog o fog mula sa Bulkang Taal. Partikular dito sa bayan ng Talisay kung saan kahapon ay mas makapal ang smog dito sa lugar. Ayon sa mga residente, nakaramdam sila ng sakit ng lalamunan, pananakit ng balat at pag-ubo, ngunit wala silang planong lumikas dahil sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Paliwanag ng mga residente, matagal ng panahon nilang nararanasan ng smog o fog. Samantala, sa bayan ng Laurel, nagbigay ang Barangay Health Center ng face mask at mga bitamina para sa mga residente, lalo na sa mga may hika, bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kalusugan ng mga mamamayan sa gitna ng patuloy na banta ng smog. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na otoridad sa mga residente upang magbigay ng impormasyon at suporta. Hinihimok ang lahat na mag-ingat at sumunod sa mga payo ng mga eksperto sa kalusugan habang patuloy na nagmo-monitor sa sitwasyon. Ayon sa PHIVOLCS, mananatili ang smog o fog hanggat mahina ang hangin dito sa lalawigan. Kaya patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan na mas mainam pa ring manatili sa kanilang mga tahanan ng mga residente na nakararanas pa rin ng smog o fog. At yan muna ang update mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lynette Bahe. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit sa mamamayan, lalo na sa mga kabataan, ang space technology. Ito ay upang makita ng publiko ang malaking benepisyo nito sa mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ba yung benepisyo para sa mga kabataan itong space technology? Yes, Aga, inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang Philippine Space Agency, Department of National Defense at Department of Science and Technology na ilapit sa publiko ang space technology. Ayon kay PBBM, sa pamamagitan nito magiging mulat ang publiko sa benepisyo ng makabagong teknolohiya. The President instructed us to bring space technology closer to the people, especially to the young ones. By bringing it to the public, then we can communicate the benefits of space technology better in addressing the many programs of government. Ayon sa Director General ng Philippine Space Agency na si Dr. Joel Marciano Jr., tinalakay nila kay Pangulong Marcos sa nakaraang Philippine Space Council meeting ang estado ng paggamit ng space, science and technology at sa aplikasyon nito sa bansa. Dagdag ng PhilS Chief, may direktiba na gawing accessible ang datos at maging kapakipakinabang ito sa mga ahensya sa pagganap nila ng kanilang mandato tulad ng sa Disaster Risk Reduction and Management, Environmental Protection, Maritime Domain Awareness, Monitoring ng Natural at Built Environment, partikular na sa agrikultura. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pinakahuling agresibo at mapanganib na hakbang ng Chinese Coast Guard na nagresulta ng damage sa dalawang 44-meter vessel ng PCG. Ang detalye ng balita sa ulat ni Ryan Lacanlale. Posibleng inakala ng China na maghahatid ng supply sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Skoda Shoal ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Kaya nila ito hinarang at nagsagawa ng dangerous maneuver na nagresulta ng damage sa dalawang barko ayon sa National Task Force West Philippine Sea. In truth, the incident happened many nautical miles away, 20. Tama ba, Commodore J. Tariela? 20 nautical miles away from Sabina Shoal or Skoda Shoal. And the purpose of the PCG vessels were to resupply our troops in Lawak Island. No? So there is no connection whatsoever to the Skoda Shoal incident. Right. To the BRP Teresa Magbanwa. Siguro, iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of Teresa Magbanwa, which is their paranoia, no? Thinking na ito nga ay talagang it serves their own lies and belief, no? Na we're just there to reinforce 9701. Papunta ng Lawak at Patag Island ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño para maghatid ng supply sa mga nakaestasyong sundalo roon. Nang marating ang layong 21 at 23 nautical miles mula sa Sabina o Skoda Shoal, nagsagawa ng agresibo at dangerous maneuver ang mas malalaking barko ng China na nagresulta ng banggaan. For 4410, the whole size is 2.5 feet in length and 3 feet wide. It is a direct hit on the port side of BRP Bagakay or 4410. For the 4411 or Cape Engaño, it incurred a damage of 1.1 meters on its starboard quarter. So it's more than just the 6 inches size. Ito na umano ang pinakamalaking damage na natamo ng mga barko ng Pilipinas sa mga ginawang harassment at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kinundina at pinasinungalingan naman ng National Task Force West Philippine Sea ang paratang ng China na sinadyang banggain ng mga barko ng Pilipinas ang mas malalaking Chinese vessels. We again condemn this deliberate attempt by the People's Republic of China to change the narrative and create their own scenarios on reality of what happened. Misleading at splice o edited ang video na ipinakita ng China para palabasing Pilipinas ang sumalpok sa kanilang puwersa. Katunayan, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ang nagtamo ng pinsala matapos na ilang beses banggain ng Chinese vessel. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly, they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the two ships when in fact, it was not
4410 or BRP Bagakay who ramped 21551, it was the other way around. 21551 in truth ran our vessel BRP Bagakay 2 times, and the physical evidence proves this. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinondena ng Canada at Japan ang pinakabagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa may West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, tinawag nitong irresponsible ang dangerous maneuver na ginawa ng barko ng Chinese Coast Guard na nagdulot ng pagkasira sa mga barko ng Pilipinas. Anya, ang aksyon na ito ng China ay pagpapakita lamang ng pagiging inconsistent sa kanilang pagtalima sa international law at pagbaliwala sa mga hakbang na pahupain ng tensyon sa South China Sea. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Japan sa panibagong agresibong aksyon ng China at iginiit na hindi dapat kinukonsinti ang paglabag ng mga ito sa navigational rights. Anila, lalo lamang itong pinalalala ang tensyon sa Indo-Pacific region. Muli namang hinikayat ng Australia ang China na sumunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kasama rin sa mga nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang iba pang mga bansa gaya ng United Kingdom, Germany at iba pa. Nauna na rin kinondena ng Estados Unidos ang pinakabagong insidente ng harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros kahapon na nakalabas na ng bansa si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa PAOC, 3 bansa na ang napuntahan ni Guo mula nang umalis ito ng Pilipinas. July 18 nang dumating ito sa Kuala Lumpur, Malaysia, saka nagtungo sa Singapore noong July 21 kasama na sina Sheila Guo at Wesley Guo. Noong linggo, August 18, dumating si Guo sa Indonesia sakay ng ferry boat mula sa Singapore. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, nakatanggap ng impormasyon ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Guo sa kabila ng pagkakasama ng pangalan nito sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO ng Department of Justice. Paliwanag ni Tansinco, ang naging pag-alis na ito ni Guo ay wala sa record ng BI dahil hindi ito dumaan sa immigration authorities. Dagdag nito, may mga immigration officer naman sa lahat ng opisyal na entry at exit point sa bansa, kabilang na ang mga international airports at seaport. Pero pagdating sa mga informal exits, ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ng ibang aviation o maritime agencies. Itinanggi ng mga kongresista ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagdawit sa kapatid nitong si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte at Second Gentleman Man Scarpio. Giit din ng isang mambabatas, mas dapat sagutin na lang ang mga issue kaysa magresulta sa diversionary tactics. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hinamon ni House Committee on Human Rights Manila 6th District Representative Benny Abante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos na tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri ang anti-drug war ng Duterte administration. Subalit ngayon, anya'y iniimbestigahan at tinutulig sana ito. Kung meron siyang sabihin, wag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom para talagang maging malinaw yung mga sagot niya. We are giving him the opportunity, due process to, for him to air his side and for us to be able to know his feelings about this. Nananatili pa rin ang imbitasyon sa senador na dumalo ng pagdinig ng House Quad Committee at tiniyak ang pagpapairal sa interparliamentary courtesy.
Samantala, trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, isa sa 4 na panels na bumubuo sa House Quadruple Committee o Quadcom. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring pagkadawit ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Sa akin, walang political harassment dyan, walang political attack dyan. Siya ang Vice President, ako congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? No? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Muling lumutang ang issue ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadcom tungkol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Sa totoo lang hindi ko alam Nagulat ako. Pinakita ko yan. Nung sinabi ko sa kanya, I'm surprised na ang kanyang pangalan na nadawit. So, he has a lot to explain. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all, no? Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain. The fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dapat sagutin na lamang direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco, tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapadistract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may alingas-ngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako doon, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Quadcom kung sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang pagbabawal ng pamunuan ng Philippine National Police sa mga visible na tattoo sa kanilang mga tauhan. Ito'y matapos na ilift ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang moratorium sa PNP Memorandum Circular No. 2024-023. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Ipinabura na ng Philippine National Police ang mga tattoo ng pulis na nakikita kapag naka-uniforme. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, tuloy na ang implementasyon ng PNP Memorandum Circular 2024-023 matapos na alisin ang moratorium sa naturang kautusan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na binibigyan lamang ng 3 buwan ang mga pulis na mayroong visible tattoo para burahin ito. After 3 months po ay hindi po siya nakakomply, then magkakaroon po ng investigation. Ano po yung kanyang reason? Bakit po hindi niya natanggal itong status po na ito? Kung meron naman pong medical reasons, probably he will given ample time to comply. But for those who would refuse without justifiable reason, then malinaw po ma'am na nakasaad po doon ma'am sa circular na they may be subjected to administrative sanctions po. Pinag-aaralan na rin aniya ng Health Service ang proseso sa pagbubura nito. What if kung itong particular PNP personnel ay mayroon po siyang visible tattoos, not 1, not 2, but more than that. Sabay-sabay ba itong tatanggalin? Meron pong medical and health issues po doon. So as to the health service po sir, ay nagpo-formulate pa rin po sila sir ng specific procedure on how to proceed with the removal po ng mga unauthorized tattoos po. Kanya-kanya din aniyang gastos ang proseso ng pagbubura sa tato ng mga pulis.
one of the provisions na pinag-aralan po talaga, sir, ay yung procedure on how to remove this status. Unang-una, sir, ang ating health service po ay wala naman pong equipment for purposes ng pag-aalis po ng mga status. Kausap po lang po kanina yung director po ng health service at one of the recommendation po talaga ay sa labas po talaga gagawin yung procedures. Nakasaad sa memorandum circular na kailangang ideklara ng mga pulis kung ilan ang tattoo sa kanilang katawan, saan ito nakapwesto at kung ano ang itsura at sukat nito. Kabilang sa mga tattoo na ipinagbabawal ay ang extremist tattoo, ethnically at religiously discriminatory and offensive tattoo, indecent tattoo, racist tattoo at sexist tattoo. Hindi naman sakop ng bagong patakaran ang aesthetic tattoos tulad ng eyebrows, eyeliner at lip tattoo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng pambansang pulisya na mayroong palakasan sa isinasagawang recruitment sa hanay ng mga polis. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, matagal nang nabuwag ang palakasan system at maayos na rin ang sistema ng recruitment sa Philippine National Police. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, paano nasabi ng PNP na talagang wala ng palakasan system sa kanilang recruitment process? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mayroon ng bagong sistema ang recruitment ng Philippine National Police. Mula sa dating mano-mano, sinabi ni PNP PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ngayon ay gumagamit na ng quick response o QR code ang recruitment ng pambansang pulisya. Kasama din dito ang faceless at nameless recruitment process sa mga pulis. Ginawa ito ng PNP upang maiwasan na ang human intervention, pati na ang dating kalakaran na bata-bata at palakasan system. Sakaling bumagsak sa isang proseso ang aplikante, sinabi ni Colonel Fajardo na hindi nagagana ang QR code dito, kaya't hindi na makakapagtuloy o ituloy ang iba pang proseso. Kung hindi naman aniya na-accommodate ang mga nakapasang pulis, tiyak na mayroon pa ang mga dapat ayusin o puno na ang kota na nais nitong pasukang unit. Ang pahayag ng PNP ay kasunod ng paglutang ng balita na mayroong ilang bagong police recruits na natetenga at hindi agad nabibigyan ng unit na pwede nilang pasukan. Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Naiayos na ng Meralco ang mga nagtumbahang poste ng kuryente kahapon sa Marilao, Bulacan. Sa mga larawang ibinahagi ng Meralco, makikita na isa-isa na muling itinatayo at kinukumpuni ng mga lineman ang mga poste. Aksidenteng tinamaan ng isang truck ang isa sa mga poste ng kuryente sa barangay Lambakin. Gayunman, nadamay maging ang overhead cable ng kuryente. Kaya naman bumagsak rin ang 10 pang mga poste. Sa ngayon ay naibalik na umano ang supply ng kuryente sa nasa 800 mga customer sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa lokal na pamahalaan para maimbestigahan ang insidente. Naipamahagi na ng Department of Agrarian Reform ang nasa 900 titulo ng lupa para sa mga magsasaka sa probinsya ng Masbate. Mula sa Dimasalang, Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang detalye nitong ipinamamahaging titulo sa mga magsasaka dyan sa Masbate? Yes, Ella, itong mga titulong ipinamamahagi ng Department of Agrarian Reform doon sa nasa 900 na mga magsasaka, ito yung mga sakahan o ito yung sakop ng AAA land na tigta 3 hektarya kada magsasaka ay pamamahagi ng Department of Agrarian Reform dito sa 4 na munisipalidad dito sa isla ng Masbate. Mula pa sa mga bayan ng Uson, Dimasalang, Palanas at Kawayan ng mga magsasaka na matagal ng tenant o nakatira sa ipapamahaging lupang sakahan ng Department of Agrarian Reform o DAR
Ngayong araw ngayon, nanumpana nasa 870 magsasaka bilang ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa program ng Department of Agrarian Reform o DAR dito sa Dimasalang, Masbate. Ayon sa DAR Masbate, tinatayang nasa mahigit 20 taon na nananahan at nakikisaka ang mga magsasaka sa AAA land na dating pagmamay-ari ng isang foreigner. Nasa 3,400 hektarya naman ng lupaing sakahan ang nakatakdang ipamahagi ng ahensya sa mga mahihirap na magsasaka. Taong 1990 pa nang isailalim sa agrarian reform ng gobyerno ang lupain, subalit hindi ito natuloy. Pagkatapos ng outtaking sa ilalim sa proseso, ang Collective Land Ownership Award o CLOA ng Regional Office ng DAR at saka pa lamang sa ilalim sa survey ang bawat sinasakang lupa para mabigyan ng individual land title ang bawat magsasaka. Katulong naman ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagbibigay ng seguridad sa mga magsasaka sa pag-apply at pakikipag-ugnayan sa Department of Agrarian Reform. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Kabilang ang British tycoon na si Mike Lynch at 18 taong gulang na anak na babae nito sa 6 na taong nawawala matapos lumubog ang isang luxury yacht sa baybayin ng Sicily, Italy, umaga ng Lunes, August 19. Lula ng sasakyang pandagat ang 22 tao, kabilang na ang British, American at Canadian nationals. 15 ang nasagip kasama na ang isang 1-year-old British girl at patuloy pa rin sa paghahanap sa nawawala ang mga otoridad. Batay sa mga otoridad, tumaob ang yate na tinatawag na Baishan matapos na makaranas ng bagyo sa nakalipas na gabi. 2 tao ang nasawi at mahigit sa 100 ang inilikas bunsod ng matinding buhos ng ulan at pagbaha sa Connecticut, USA. Nagdeklara na ang gobernador sa estado ng state of emergency. Pinaalalahanan din ang mga residente sa Western Connecticut na manatiling alerto para sa mga update bago bumiyahe at huwag magmaneho sa mga binahang kalsada. Batay sa ulat, nasa record na 13 inches ng ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng estado sa nakalipas na weekend. Iran ang nasa likod ng tangkang hacking sa presidential campaign ni Donald Trump ayon sa US intelligence officials. Batay sa joint statement na inilabas ng FBI at iba pang federal agencies, nais ng Iran na manghimasok sa US election upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan at sirain ang tiwala ng publiko sa democratic institutions. Una nang itinuro ng Trump campaign na Iran ang responsable sa hacking ng internal messages nito na itinanggi ng Iranian officials. Nagpamalas ng Never Say Die spirit ang DOJ Justice Beacon's executives para sa kanilang come-from-behind win kontra Judiciary Magi sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off. Samantala, napanatili naman sa magandang posisyon ang GSIS Furies at Office of the President Executives matapos magwagi sa kani-kanilang laban. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Napanatili ng GSIS Furies ang ikatlong pwesto sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off matapos ang impresibong panalo kontra sa DFA Diplomats sa pagpapatuloy ng eliminations na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City noong linggo. Dinomina ng GSIS ang DFA sa final score na 79-39. Nanguna sa kanilang opensa si Paul De La Cuadra na humakot ng 22 points, 13 rebounds at tig-2 assists at blocks kaya tinanghal na best player of the game. Maraming salamat po. Ito po ay napaka-importanting game para sa amin para every win counts po dito sa ating liga po and siguro po nagbunga ang aming pag-ensayo at
may mga konti pa namin i-adjust po sa mga defense namin para tuloy-tuloy po itong panalo namin. Napakahalaga ng panalo na ito para sa GSIS dahil nasa kalagitnaan na ng eliminations at ang top 4 lamang sa 10 team na kalahok ang aabante sa next round. Sa second game, dikdikan naman ang bakbakan ng Judiciary Magis at Department of Justice Beacon's executives. Mainit ang opensa ng Judiciary, ending the first quarter with double-digit advantage, 10-21. Second frame, kumayod sa paghahabol ang DOJ with Attorney Nonilon Tagalikod leading the offense na meron na agad na total na 15 points. Habang si Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez naman ang nanguna sa Judiciary na mayroon ng 7 points, 29-39, and the first half, abante pa rin ang Magis. Third kanto, natapyas na ng Beacon's executive sa single digit ang lamang ng Magis sa score na 45-49. Last 2 minutes and 27 seconds sa fourth quarter. Naitabla na ng DOJ sa 59 ang score matapos ang quick 2 ni Attorney Chester Natividad. Last 1 minute and 20 seconds, umangat pa sa 3 points ang abante ng Magis, 59-62. Subalit pagkatapos nito ay napako na sa 62 points ang Judiciary. Dahil yan sa 3-point dagger ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Padulyon, last 30 seconds, tie na ang score at 62. Nasundan pa yan ang steal ni Attorney Nonilon Tagalikod at mabilis niyang drive sa basket para selyuhan ang tagumpay ng DOJ, 64-62. Tumawag pa ng timeout last 5.3 seconds ang Judiciary para ikasa ang play, subalit hindi na sila pinayagan ng Beacons na makahabol. Best player of the game sina Attorney Nonilon Tagalikod na kumamada ng 24 points, 9 rebounds at 3 assist at steals. At si Attorney Chester Natividad na tumikada ng 13 points at 18 rebounds. Sabi naman ng aming coach, it's all about effort. Ito yung season na almost every team ay may kakayahan, may skills, at may teamwork. It's all about effort. Sabi nila kung sino ang may mas gusto, sino ang mas gustong manalo, yun ang magwawagi. And luckily for us, it turned out that our effort was better and mas nakatulong sa aming team. We maintain our aggressiveness and focus sa game. That's why no third and fourth quarter nakahabol po kami. At sa third game, umakyat sa kartang 3-2 win-loss record ang Malacanang Team Office of the President Executives. Ito'y matapos na magbagi laban sa Ombudsman Graftbusters sa score na 83-76. Best player of the game sina Undersecretary Sam Yang na may 19 points, 17 rebounds at 2 assist. At si Assistant Secretary MJ Bayang na may 28 points at 2 blocks. I think we really need this momentum going. We're going to have a lot of tougher teams on the way, so I think this is a great momentum builder for us. It's just a matter of execution and believing in our team. Sa ngayon, nasa ika-4 na pwesto ang Malacanang team, habang ang Ombudsman ay nasa ika-8 pwesto na may 1 panalo at 3 talo. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 17, na nagsasabi, "Huwag kang magalang pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.
News.